Alright mga amigos, isang mabilisang balita lamang para sa inyo. Bigo po ang ating pambato na si Nonito the Filipino Flash Donaire sa kanyang naging laban kontra Japanese fighter na si Rico Masuda via 8-round TKO. Ang laban po ay para sa WBA Bantamweight Title Eliminator. So ibig sabihin po ang nagwagi po na si Rico Masuda ay siyang susunod na haharapin ni WBA World Bantamweight Champion Riyad Tsutsumi na siya ring tumalo kay Donaire noong nakaraang taon ng Disyembre via 12-round split decision. So ganoon talaga mga amigos, wala na po tayong magagawa dyan dahil alalahanin po natin, hindi na po prime ni Nonito Donaire ngayon, 43 anyos na po siya. Habang ang kanyang kalaban ay 28 anyos pa lamang at mayroong 90% knockout ratio. Talagang father time is undefeated. Pero ano nga ba ang naging tema ng laban? Well, sa unang 3 rounds po mga amigos, sa akalain mo na talagang pangsabayan pa si Donaire dahil parang hindi naman po siya bumagal. Pero sa aking opinion po, ang malaking nawala sa kanya ay yung timing, yung kanyang reflexes, pati yung punch selection. Medyo madali na siyang tamaan ngayon kasi nakatayo lang siya. Noon kasi hindi ka basta-basta makakapasok kay Donaire, matatakot ka dahil nakaabang dyan yung kanyang left hook, ang kanyang pamosong left hook. So dahil hindi na nga po ganun kaganda ang timing ni Donaire, yung kanyang reflexes hindi na rin ganun katalas, natural hindi na rin ganun kabisa o ka-deadly ang kanyang pamosong left hook. Sa round 5 mga amigos, napansin ko parang nauubusan na kaagad ng gasolina o stamina ang ating pambato. Sa pagtatapos ng round 5, duguan na si Donaire. Kaya naman pagtungtong ng round 6, parang ang tsansa na lang talaga manalo ay maipagsabayan at maka-score ng knockout. Sa kalagitan ng round 6, naputokan din ng kilay si Donaire. Mas lalong nagpalala ng sitwasyon. Sinunod-sunod siya ng atake ni Masuda nang maduguan siya. Sinubukan na talaga siyang tapusin noong round 6. Pero napahinto si Masuda at nayanig ang kanyang mga tuhod nang magpakawala si Donaire ng malakas na kaliwa at isang malakas na kanan. Mga suntok na talagang may buwelo. Napaatras ang Japanese fighter. Kanyang napagtanto na delikado pala ang sugatang Donaire. Pagtungtong ng round 7 sa unofficial scorecard ni Julius Julianis, 57 all ang score. Tumabla ang ating pambato. Pero last 25 seconds nga po sa round 7, inabot si Donaire ng 1-2 ni Masuda. Bagsak ang ating pambato. Muntik na siyang itigil ng kanyang corner doon, pero ayaw pa po ni Donaire magpaawat. Pagtungtong ng round 8, 67-65 ang score sa unofficial scorecard. 1 minute and 51 seconds ang nalalabi sa round 8 nang tamaan na po ng 2 solidong suntok si Donaire. Agad na po na nagpasya ang kanyang corner na itapon ng white towel sa ibabaw ng boxing ring. Senyales ng pagsuko sa laban. Ayan po makikita nyo si Rachel Donaire ang may bahay ni Nonito na kung di po ako nagkakamali, assistant o head trainer nga po ni Nonito sa laban. Sa aking opinion, tama naman po ang naging desisyon ng Team Donaire na awatin na ang laban dahil wala naman na po dapat pang patunayan si Nonito sa ibabaw ng boxing ring. He's a future Hall of Famer. Period. Malasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha, sino man